Maraming nagsasalita, mga political analysts. Ito po, Diyos, naman, pag-issue ng politika, we have 150 million political experts in time. So na-realize namin na hindi normal ang sitwasyon. Nahahati ang bansang Pilipino, nagpapahayag ng saloobin nila, hindi lamang dito sa loob ng ating bayan, kundi sa buong mundo. May pro, may anti. Hindi ho ito anti-PBBM initiative. Hindi rin ito FPRRD initiative. This is pro-Filipino initiative. Dumudulog ho kami sa ICC. Dumudulog kami sa kataas-taasang hukuman ng ating bansa. Na tulungan ang sambayanan na maunawaan ang issue at ma-resolve ito para umupa na sitwasyon. Matigil na, maputol na ang potensyal kagulo at sumama, mag-deteriorate ang sitwasyon. It's also about children, our next generation of citizens and leaders. So, sa dulo nito, ano ang aming mungkahi? At ito ay inilalagay namin sa hapag hindi lamang ng sambayan ng Pilipino sa loob ng ating bansa, kundi sa buong mundo. Ano ang hakbang para umupa ang sitwasyon? Ibalik ho ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ating bansa para dito sa sarili nating bansa litisin. Hindi natin sinasabing guilty siya or not guilty. Ang sinasabi natin at ang basehan namin dito, ang sinabi ng ating Pangulo, no? Naggumagana ang mga korte natin, buhay at malakas yung ating pamamaraan para magbigay ng hustisya sa bawat Pilipino. Dahil ang katanungan na aming naririnig sa mga kababayanan sa aming pag-ikot, no? Sa sambayanan, kung hindi natin kayang magbigay ng hustisya sa isang dating Pangulo, umaasa ba tayo na kaya nating magbigay ng hustisya sa pangkaraniwang Pilipino? Yun lang ang aming hinihingi. Due process. At dito ay sumasandal kami sa rules mismo ng ICC at sa Article 3 ng ating sariling saligang batas, Section 1. No person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law and under the equal protection of our laws. So yung po ang pakay namin ngayong hapon sa paghahain ng petisyon. Signature campaign from NGOs. Dahil wala kaming personalidad, no, para ihain ito on an individual basis. So binubuo namin ang isang malawak at malapad na koalisyon ng non-government organization na kasama rin sa regulasyon mismo ng ICC. Na malaya ang bawat NGO sa bawat bansa na maghain, magbigay ng impormasyon para madagdagan ang kaalaman ng ICC, no, para makapaghusga sila ng maayos, fairly and justly. Yun po ang pakay namin ngayon. Magandang hapon po sa ating lahat. Kami po ay nagkatipon kagaya ng sinabi ni Senator Honasan sa layunin po na manaig po yung ating mga batas bago po manaig yung ibang mga batas katulad po ng Rome Statute. Kasi po bilang isang abogado, naiintindihan ko naman po na hindi nanaig yung prinsipyo na mismong kumakatawan sa ICC, yun pong principle ng complementarity. Alam po namin, napapasok lamang ang tulong ng isang
hukumang kagaya ng ICC kung ang ating judicial system po ay hindi na gumagana o ayaw gumana o kinokontrol yung kanyang paggana siguro. At halimbawa rin ay yung ating National Prosecution Service ay hindi na rin umaandar, doon lamang po maaaring pumasok ang ICC. Kaya po yung ginawa nila na panghihimasok ng ganun lang, nang hindi man lang tiningnan po, hindi man lang nagkaroon po ng determination kung ang ating bansa po ay hindi na gumagana ang ating mga batas. So isang sampal po ito mula sa pinakamababang hukuman ng ating bansa hanggang sa kataas-taasang hukuman, ito po yung ating Korte Suprema. Yun po yung una. Pangalawa po, bilang isang abogado rin, alam ko po na wala na pong jurisdiction kasi ang ICC dahil nung tayo po ay mag-withdraw bilang kasapi na po doon sa itinatadhana ng Rome Statute, ay nagkaroon po ng problema. Ito po yung pivotal issue kasi. Meron po silang sinasabi na yun pong charge na pilit na ikinakapit sa dating Pangulo ay yung allegations po ay naganap daw nung tayo pa ay miyembro ng ICC. Kaya po meron daw po silang jurisdiction. Ang problema po, nung hingin naman niya, nung prosecutor, yung mandato para mag-imbestiga o mag-umpisa na ng pag-imbestiga, effective na po yung withdrawal natin. So, meron pong pagkakaiba yung tinatawag nating existence of jurisdiction at saka yung exercise ng jurisdiction. In my humble opinion po, dahil nga po sa pagkaka-withdraw natin at nung humingi ng pahintulot yung prosecutor na magsimula ng pag-iimbestiga, effective na po yung withdrawal. Sang-ayon po sa pagkakaintindi ko, sa patakaran ng ICC, 3 po kasing jurisdictional contacts ang kinakailangan mangibabaw para mag-acquire ng jurisdiction ng ICC. Ito po yung jurisdiction sa subject matter. Ito po yung material. Meron pang territorial, merong personal, at merong temporal jurisdiction. Yun pong temporal jurisdiction ang problematic dito sapagkat nag-withdraw na tayo. Nagtitrigger lamang po yung right to acquire jurisdiction kapag ka po nagpasya na yung prosecutor na humingi ng permiso. Ang problema po niya, nung magpasya siya na humingi ng permiso, hindi na po tayo miyembro. Ito po yung pivotal issue. Kaya palagay ko po, nung mag-issue sila ng warrant of arrest, wala na po talagang jurisdiction. Kaya kino-question po naming mga abogado na dapat ay wala na yung warrant of arrest. Pati po yung pagkaka-aresto sa aming palagay po ay malay din dahil maliwanag din naman na nilabag nila yung isang provision sa ICC. Yun po sa Rome Statute, yung Article 59 po. Na sinasabi po lahat ng aarestuhin ng ICC within the custodial estate. Ito nga po yung ating bansa. Kailangan pong dumaan po sa korte sapagkat kailangan pong i-determine ang 3 bagay. Una, kung yung warrant of arrest na inisyo po ng ICC ay applicable doon sa taong inaresto. Pangalawa, kung yung proseso po ng pagkakaresto ay tama. At pangatlo, kung yung pong karapatan ng arestadong tao ay nirespeto. Wala pong determination na nangyaring gano'n sapagkat hindi naman po siya dinala sa isang competent judicial authority sang-ayon na rin sa tuntunin ng ICC. Dinala po siya diretso, hindi po sa korte kundi sa isang military base, so sa Villamor. So, ang dami pong nalabag. So, tinitingnan po namin ang mga issue na ito. Kaya,
Sa palagay namin at isinasaalang-alang po natin ang kalagayang pangkalusugan ng ating Pangulo. Sa kanyang kalusugan ngayon, ako po, kitang-kita ko nung huli kaming magkita sa Hong Kong, pati po yung pagtayo at pag-upo niya, talagang inaalalayan siya. At pati nga po yung pag-take niya ng gamot, nakita ko po mismo na napakarami palang gamot, iba-ibang kulay at iba-ibang oras kung paano niya iinumin. Siguro po kung wala talagang kasama ron, baka yung take po niya ng gamot, baka hindi po niya kabisado ano-ano yung iinumin. Delikado po yun. Sa ngayon po, ang nangingibabaw sa amin, yung mga batas po natin ay dapat nauna po nating ipinatupad. Kung siya po talaga ay may pagkakasala, dito po may kakayahan ng ating pamahalaan. Usigin natin, litisin, at pagkatapos hatulan sang-ayon po sa mga batas natin. Hindi po sa batas ng ibang bansa na sa ngayon po, sa aking palagay, hindi na po dapat natin kilalanin dahil wala na pong jurisdiction.